A blessed rainy Sunday. Purihin ng Panginoon na tayo ngayon ay magkakasama. Bagamat, siyempre, mas maganda kung tayo ay maraming magkakasama. Pero are you happy this morning? Medyo may nakakabawas ng happiness. Pero dagdagan natin kasi kung naalala nyo, nung una kong pre-preach ito, ang sabi ko, makalimutan nyo na lahat, wag ito. Naalala nyo yan? Kasi dito nakasalalay yung katiyakan ng ating kaligtasan. When I say nakasalalay, kasi kung hindi ka sigurado rito sa doktrina na ito, malamang, mas malamang sa malamang, questionable yung kaligtasan. Kung pagdating dito sa area na to, hindi katiyak o hindi maliwanag, kaya lahat ng pagliliwanag, ginawa natin. Ewan ko kung bakit nung panahon na pinapangaral natin ito, talaga maraming wala. And yet, ako personally, I consider this, hindi man ito yung pinakamahalaga, pero sa tingin ko, sa mga mahalaga, ito yung nangunguna. Kasi maraming mahalagang doktrina sa Bible. Doktrina tungkol sa Diyos, yung kanyang pagka-Diyos, bakit siya Diyos, at dahil siya ay Diyos, dapat walang ibang Diyos. Mahalaga yun. Pero kasamang mahalaga ay yung kaloob ng Diyos. Ito na nga. Kaya lang yung iba kasi masyadong ine-emphasize yung biyaya ng Diyos. Kaya minsan naaabuso Diyos. Kung hindi tama yung paniniwala nila tungkol sa Diyos, kung kaya nga yung modern Christianity, hinuhut-hutan ng Diyos. Pasensya na sa word. Pero totoo ba yun? Oo, kasi wala silang hiningi kundi pagpapala eh. Di ba? Tingin nila sa Diyos, tagabigay lang eh. Totoo naman yun, hindi naman mali yun. Kaya lang, yun lang ba? To the point na binablockmail na ang Diyos. Lord, sagutin mo itong prayer ko kasi pag di mo sinagot ito, mapapahiya ka. Sino may sabi sa'yo? Baka ikaw yung mapapahiya. Let us never assume that our God is the God of our imagination. Yung Diyos na sinasamba natin, ang Diyos ng Biblia. Kung kaya nga't kinikilala natin ang Diyos na ito, ayon sa itinuturo ng Biblia. Walang bawas, walang dagdag. Tama? Kaya pagdating sa kaligtasan na ayon sa biyaya, itinutuwid natin yung ating paniniwala tungkol doon. Kasi, Diyos ay mapagbiyaya. Totoo yun. Kasi kung hindi dahil sa biyaya niya, walang maliligtas eh. Alam niyo ba yun? Kung ang Diyos magpapakatotoo na Diyos na kung ano yung tinuturo ng Biblia, walang maliligtas. Why? Kasi kahit Kristiyano na tayo, nagkakasala pa rin tayo. So, sino rito hindi na nagkasala kahit kailan? Pag tinas mo kamay mo, nagkasala ka na naman. Bakit? Kasi walang makapagsasabing perfecto na eh. Kahit yung pinakamabait sa atin, may lihim na aminin naman natin. No.
Ako hindi ko sinasaway eh. Kasi tamang pag-uugali yan eh. Pero minsan nadidistract ako eh. Medyo bulong-bulungan nyo nga eh. Asan ba ako? Ayan, katulad. Bakit mahalaga itong pag-uusapan natin? Kasi kapatid, dito nakasalalay yung katiyakan ng ating kaligtasan. Na yung ating pagiging ligtas ay naaayon sa turo ng Biblia. Hindi lang dahil sa inisip mo ligtas ka. Kasi yun na nga yung ang medyo gusto ko ituwid dito yung easy believism. Ano yung easy believism? Yun lang, yung tumanggap ka. Pagtanggap mo, Kristiyano ka na. At dahil tumanggap ka, regardless kung ano nangyayari sa buhay mo. Kahit ano gusto mong gawin, kasi ligtas tayo sa biyaya, kaya walang kailangan sundin. Hello, wala sa Biblia yun. Aminin natin, hindi tinuturo ng Biblia na kailangan mong gumawa ng kabutihan bago ka maligtas. Hindi, walang ganun. Kasi biyaya nga eh. Pero if ever nakarating ka sa pananampalataya, yun yung resulta ng biyaya. Pero hindi tinatanggal doon yung responsibilidad na pagkatapos mong tumanggap, kailangan mong sumunod. Tama? Kasi para sabihin, walang kailangan sundin. Wala sa Biblia yun. Kasi ang sabi ng Lord, if you love me, kanino galing yun? Ano yung sinasabi nila na hindi kailangan sumunod? Pero linilinaw natin, may naunang sinabi, bago yung keep my commandments. Ano yung unang sinabi? If you love me. Sino yung may pag-ibig sa Diyos? Yung mga anak niya. Kaya yung ina-address doon, yung mga nakatikim ng biyaya. Hindi natatapos dahil nakatanggap ka, kumilala ka, sumampalataya ka, naging anak ka ng Diyos. Hindi doon natatapos yun. Kasi ang resulta ng biyaya, pag-ibig, pagmamahal. At yung pagmamahal magre-resulta sa pagsunod. Tama? Hello? Mahalaga ba to? Medyo napapasarap ako. Hindi ko pa binubuksan yung outline ko. Lalo nga haba yung intro eh. Hindi, kasi binabalik ko sa intro kasi medyo matagal nyo nang narinig eh. Yung linggo na ba nakaraan? Doon pa rin yung ano natin, sundin ang kaninong kalooban? Ng Diyos. So sa buhay na ito, sino kailangan masunod? Ang Diyos. Aminin natin, palagi bang nasusunod ang Diyos? Yun yung problema natin eh. Yan tayo eh. May mga pagkakataon na sumisingit-singit eh. Di ba? Yung nga, kung i-kukumpara natin, kung seryosohin natin itong pag-aaral na ito, at bibilangin natin, magbibilangan tayo. Gano'ng kadalas na susunod ang sarili? Kung ikukumpara sa pagsunod sa Diyos. Yan. Mahalaga bang pag-aralan to? Nako, sinabi mo pa. Why? Kasi nasa mga huling araw tayo. Maraming Kristiyano manlalamig sa pananampalataya. Which means, alam mo na, talo ang Diyos. Why? Alam mo na. Sino masusunod? Sino iiral? Thy will be done. Follow up dun sa pag-aaral na pinag-uusapan natin yung Lord's Prayer na bahagi dun sa panalangin ng Panginoon is this portion where He specifically mentioned sa prayer niya na ang mamayani ay hindi ang kalooban ng tao.
kundi ang kalooban ng Diyos. At pinag-aaralan natin ito para makatulong sa ating paghawak dun sa katotohanan tungkol sa katiyakan ng ating kaligtasan. Tiyak ba tayo? Kasi yun yung issue na pinag-uusapan natin. Kasi kung meron mang unang-una na nangingibabaw sa kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay yung para maligtas tayo. Yun yung diwa, yun yung pinakasentro ng John 3:16. Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya, nangingibabaw sa kabuuan ng lahat ng gusto ng Diyos na mangyari sa sangkatauhan ay yung maligtas ang kanyang bayan. Hindi lang ang Israel, kundi lahat nung sa kanya isasampalataya na magiging bahagi ng pamilya niya. Amen? Kaya tayo na nakakilala sa kanya, sumampalataya sa kanya, ang tinitignan natin dito yung kahulugan nung sundin ang kalooban mo. Kasi ano ba ibig sabihin nito? Ano ba ang kahulugan nito? Ano ba yung kanyang kalooban? So, katulad sinabi ko, sa napakaraming gusto ng Diyos para sa atin, nangingibabaw yung kaligtasan natin. Yun yung first and foremost. Kasi, walang say-say lahat ng ito kung hindi dahil doon. Kung hindi ka naligtas at hindi ka paligtas, walang say-say ito. Ano yung kalooban? May kalooban ako eh. At ang nangyayari nga sa mundo ngayon, kalooban nila yung nasusunod. Kaya yung modern Christianity na tinutuligsa natin, itinutuwid natin yung paniniwala na yung Diyos natin, yun yung pinaglilingkuran natin. It's not the other way around. Hindi ang Diyos ang naglilingkod sa atin. Tama? Kasi masyadong pinabait ang Diyos na lahat ng gusto ng tao, susundin ng Diyos. Kaya name it, claim it. Hindi mali yun kasi kung tatanggapin natin yun ayon sa kanyang konteksto na tama, name it, claim it. Ibig sabihin nun, iiral yung pananampalataya na pagka meron kang pinapanalangin, nagtitiwala ka na ang Diyos, alam niya kung ano yung tamang kasagutan. Pero para ipilit natin na yung gusto natin na mangyari, medyo may sala yun. May mali dun. Kasi hindi lahat ng gusto natin tama. Tama ba? Hello? So, tinignan natin yung kanyang, tinanong muna natin na binigyan natin ng kasagutan yung katanungan, ano ibig sabihin nito? At doon sa unang bahagi ng pag-aaral natin, tinungayan natin yung kanyang, yung kasagutan sa kanyang katanungan at doon natin naintindihan yung kahulugan. Yun pala ibig sabihin nun. The will of God is connected with the Word of God. Kaya yun yung dahilan kung ba't tayo nag-aaral. Yun yung dahilan na patuloy natin siya nasaliksik, patuloy nating pinag-aaralan ang lahat ng mga sinasabi sa katotohanan sa salita ng Diyos. Kasi doon natin nakita yung kahulugan. Yung pala ibig sabihin nun. Yung pala yung dapat gawin. Yung pala yung dapat iwasan. Yung pala yung dapat sundin. Kasi ang kalooban ng Diyos, nakadikit sa salita ng Diyos. Sa katotohanan na ating pinag-aaralan. Kaya ang motto natin dito sa church, we preach nothing but the Bible. At may 3 kasunod yun. Nothing more, nothing less, wala na iba. Yun lang. Hindi natin itinuturo ang tradisyon. Kasi sa dati nating paniniwala, ang dami nating tradisyon. Tama? Hindi mo na nga alam kung ano yung tama sa mali. Kasi minsan nagkukontrahan yung tradisyon. Tama ba? Magpapasko na naman. Marami tayong tradisyon na kung lahat susundin natin. Yung iba naman, totally, dahil nalaman nila yung katotohanan, ayaw na nilang gawin.
Katulad nun, hindi ka naniniwala sa Pasko, huwag ka rin maniwala sa regalo. Di ba? Huwag ka tatanggap ng regalo. Pasko yun eh. Bakit ganun? Di ka naniniwala sa Pasko, pero tanggap ka ng regalo. Di ba? Pero yun yung sinasabi ko, na kung tayo, namumuhay tayo dun sa mga maling paniniwala, wala, makukulong ka. Mawawala yung iyong saya sa buhay na binigay ng Panginoon na dapat ay sagana. Bakit? Kasi kinulong mo sarili mo. Nakalaya ka sa maling paniniwala para ikulong mo ulit sarili mo sa bagong maling paniniwala. Kasi ang katotohanan nagpapalaya. Hello, kaya dapat tignan natin sa tamang konteksto ang lahat ng pinag-aaralan natin. Why? Kasi ang dapat mamayani yung kalooban niya. Okay? Medyo nakukuha niyo ba yung gusto kong ipunto? Kaya masarap na ipamuhay ang buhay Kristiyano ayon sa tamang aral. Okay? So, nagtapos ako nung nakaraan dun sa kahulugan. Ngayon, papasok ako sa medyo maselan. Yung kanyang kahalagahan. Medyo maganda pakinggan, di ba? Kahulugan. Kahalagahan. Mahalaga bang malaman natin to? Oo naman. Bakit? Kasi dito nakasalalay kung anak ka nga o hindi. Uulitin ko. Bakit siya mahalaga? Kasi dito nakasalalay kung ikaw nga ay tunay na anak o hindi. Nakuha niyo ba yan? O kailangan ko ulitin? Dito nakasalalay kung tayo nga ay tunay na anak o hindi. Kasi sa mga huling araw, marami manlalamig. Kasama sa mga manlalamig dyan, yung mga tunay na anak. Pero aminin natin, karamihan sa manlalamig, yung mga wala sa tunay. Yung kanilang panlalamig, tanda lang na talagang wala sila. To begin with, hindi sila nakarating sa tamang paniniwala. Kaya, andaling umiwalay. Pero sa tindi ng panahon natin, maging yung mga tunay na Kristiyano, manlalamig. Kaya kailangan maintindihan natin to, yung kanyang, hindi lang yung kahulugan, kundi lalo tigit yung kanyang kahalagan. Ba't mahalaga na masunod ang kalooban ng Diyos? Kasi darating tayo sa punto na ang tao mas mamamayani yung kanilang kalooban kaysa sa Diyos. In fact, ito yung tema ko nung nakaraang retreat. Some shall depart from the faith. Direksyon ng panlalamig, palayo, hindi palapit. Kaya ang mga iglesia na nangangaral ng tunay na ebanghelyo, makakaasa ka, maraming mawawala. At sa Biblia yun. At kasama sa tatalakayin ko yun. Sana wag niyong ipagkamali na si Pastor, may pinatatamanan mo. Hindi, tamaan na yung dapat tamaan. Pero again, mahahaging natin. Yung tunay na kalagayan, lalo na sa last days, mamamayani ang mga maling aral. Alam nyo na. May mga simbahan ngayon, nagkakasalan ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. May mga pastor na naniniwala, hindi kasalanan ang ganong relasyon. Of course, we are not condemning anyone, pero ipinapangaral natin kung ano yung dapat. Para wag tayong maligaw.
Hindi tayo nagko-condemn, kundi ine-expose lang natin kung ano yung sabi ng Biblia kasi sa huling araw, mamamayani yung ganyan. Kaya mahalaga na maintindihan natin ano ba yung pinangangaral natin, ang kalooban ng Diyos na nakasulat sa katotohanan sa kanyang salita. Walang iba. Kung may matamaan, may masaktan, may mahagingan, hindi sadya, hindi personal. Pero lahat ng naririnig natin bilang pagtutuwid para wag natin daanan yung mali. Wag natin tahakin. Kung nandoon na tayo, bumalik tayo sa tama. Yun lang naman yung layunin ng pangangaral na ito. Bukod sa dapat tayo mismo, sa sarili natin, matyak natin, ligtas ba talaga ako o hindi? Kasi, palagay ko, panahon na. Bilang Kristiyano, panahon na para maging conscious tayo na lahat ng kausap natin, lalo pat kung matagal mo nang kasama, kung di ka pa sigurado sa kanya, matanong mo, Kristiyano ka na ba? Actually, pag tinanong mo ng direktang ganun, may mga ma-offend eh. Ba't mo ako tinatanong na ganyan? Alam mo naman na pero hindi masama magtanong. Kasi hindi lahat ng Pilipino na pinanganak sa kanyang reliyon Kristiyano. Aminin natin yun. Kasi Christianity is not a matter of religion. Christianity is a matter of relation. Relationship with Christ. Kaya ang goal natin is not to convert them to our religion. Kasi in the first place, we are not preaching about religion here. May nagtanong nga sa akin, Pastor, ano ba religion natin? Sinagot ko, Christian. Pastor, generic yan eh. Yun na nga eh. Ayokong lagyan ng ibang dahilan o ibang pangalan yung pagiging generic. Kasi ngayon kasi, pag binanggit mo yung religion, kung anong grupo ka, pumapasok dyan yung denomination. At ang namamayani sa isip ng kausap mo, ay, iba na siya. Bakit? What's wrong with the generic Christian? Ipaliwanag mo na lang yung tunay na kahulugan. Sino yung tunay na Kristiyano? Yung tunay na Kristiyano ay yung may Kristo sa kanyang buhay. At dahil nasa kanya si Kristo, siya ay anak ng Diyos. Saan makikita yun? John 1:12. As many as receive Him. Kadalasan, yung may religion, hindi pa nagawa yun. Hindi pa nagkaroon ng personal na relasyon. Paano siya nagkaroon ng relasyon? Nung kanyang tanggapin. At yung pagtanggap na binabanggit doon sa John 1:12, kasama doon yung pananampalataya to them that love God, to them who are called according to His purpose. Yung purpose na yun ay yung ating tanggapin ang Panginoon, tayo ay sumampalataya. Kaya kasabay nung pagtanggap natin sa Kanya, kasabay nun ay yung ating pagkilala sa Kanya bilang ating sariling tagapagligtas. Kasi, yun yung tanong, Kristiyano ka na? Sabihin niya, oo. Pupunta ka ba ng langit? Hindi niya masagot yun. Paano mo malalaman yun? Kung nasa iyo si Kristo, ang sabi ng Biblia, hindi ka mapapahamak. Kundi bagkos, ano sabi? Magkakaroon ka ng gano'ng katagal yung buhay na walang hanggan? Kailan na expiration nun? Kung di mo tiyak na ikaw ay makakasama doon, hindi ka pa Kristiyano. Why? Kasi yun yung diwa ng John 3:16. Maraming Pilipino hindi tiyak doon. And we call ourselves the Christian nation. The only Christian nation in Asia. And yet, yung Christianity ng karamihan, nakapako sa religion. I'm not condemning any religion. We're just preaching the truth. That salvation is a matter of relationship. Amen? Kaya dapat maging goal natin, hindi i-convert yung tao sa religion. Hindi, kasi we have no religion to begin with. May nagtanong sa akin, Pastor, ano ba tayo?
Christian. Hindi niya parang hindi tapos yung sagot ko. Parang kapos. Yun yung problema sa religion. Gusto nating dagdagan. Sa turingang pinalaya tayo sa maling paniniwala, and yet nagpakulong tayo sa denominasyon. Na pag pinag-uusapan ng denominasyon, ayun, pinagkukumpara na kung sino yung pinakatama sa mali. Dapat ba yun? Dapat ang pinaka-guide lang natin, ang standard lang natin, ang katotohanan sa salita ng Diyos. Huwag na natin pag-usapan yung iba pang pagkakaiba natin. Kasi habang nandito tayo sa mundo, hindi tayo magiging 100% pare-pareho. Tama? So, doon tayo sa kahalagaan. And speaking of kahalagaan, mahalaga ba to? Nasa Matthew 6:10, thy will be done, ang kalooban mo ang dapat masunod. Ang kalooban mo ang dapat sundin. Hindi yung kalooban ko. Naalala niyo yung prayer ni Christ? Mamamatay na siya. Alam niya kung saan ang punta niya. Sa krus. Pinag-iisipan pa lang niya yung mangyayari sa kanya. Talaga tumutulo, tumatagaktak yung pawis niya. May halong. Oh. Alam niyo kung ano yun? Sa psychology, intense agony yun. Nasa sobrang tension. Na ini-imagine pa lang kung ano yung pagdadaanan niya. Hirap na siya. Halos hindi matanggap ng diwa niya. Yun yung dahilan kung bakit pumutok yung mga capillary sa ulo. At dahil pinagpapawisan siya, sumama. Kaya it is as if dugo yung tumutulo sa kanya. Pero halo ng pawis at dugo yun. Ganun katindi. Pero laman ng prayer niya, not my will, but thine be done. Ano pinapatunayan doon? Humanly speaking, hindi madaling sumunod sa Diyos. Why? Kasi merong nasa atin ang kontra doon. Napatunayan yun sa halimbawa ni Kristo. In His human body, alam niya kung ano yung nararamdaman ng katawan. And Him being God, alam niya na kung anong mangyayari sa kanya sa krus. Hindi pa nangyayari, pero alam niya. Hello, can you just imagine na naiisip mo yung mangyayari sa'yo? Payag ka? Pero ba? Okay lang. Talaga. Si Kristo mismo, halos sabihin niya, Panginoon, tanggalin mo to, yung cup. Nagsisimbolize sa kanyang suffering, yung cup of suffering. Kaya ang symbolism nung cup, ang nando doon yung blood. Kaya grapes yung nire-represent ng blood. Kasi pula. Kaya, sabi ni Christ, remove this cup from me. Humanly speaking, ang request niya sa tatay niya, kung pwede, wag na lang. Pero on the same breath, hindi pa natatapos, kasasabi pa lang niya, remove this cup. Nevertheless, sabi niya, not my will, but thine be done. Sundin ang kalooban mo. Anong sinasabi ko? Ang sinasabi ko, hindi madali ito. Kaya I can just imagine, some of us are reacting. Pero tama lang mag-react tayo kasi si Kristo mismo naranasan yun. Pero dapat sa katapos-tapusan, siya pa rin ang masunod. Tama? Hello? Some of you, napagtagumpayan nyo to kasi lalo yung mga galing sa biyahe. Pagod pa kayo. Magandang excuse para sabihin, Lord, pahinga muna ako this Sunday. Next Sunday na lang ako. Pero napagtagumpayan nyo, dito ka. His will prevail. Amen? Ang ganda ng ngiti. Yan yung gusto ko reaksyon. Kasi di ba, tagumpay. Kasi pwede nyo pagbigyan eh. May dahilan eh.
So, sino na naig? Ang kalooban ng Diyos.